o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. Thank God it's Friday, thank God it's well day, pero oh my gosh, it's traffic today. Magandang hapon, inyo po mga kasama ngayon sa isang edisyon na naman ng Break Time. Thea Petro Carpuz. Ito po si Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kamusta ang sweldo mo ngayong katapusan? Naibayad na. Natapos na ang sweldo ngayong katapusan. Finish. Alam mo naman na mga ordinaryong Pilipino tulad natin. Oo. Kailangan ko itabing 64 pesos per day ko. 64 pesos na lang per day. Para meron ako makain. May maipon man lang. Ano? Oo. Ngayon, ang hindi pa huling araw ng buwan ng Agosto, pero huling araw na ng work week. Yes. Linggo ng trabaho. Yes. At swelday, at traffic, at asahan na ang mas mabigat pang daloy ng trapiko mamayang uwian, dagsa buhos. Akala ko sabihin mo asahan na mas matinding traffic dahil sumisilip na si Jo Marichan. Ayun. Oo nga. Parang pagpatak ng months, Pasko sigurado na sa yan. Pilipinas. Pagpasok ng September 1, dami nagpapatugtog ng Christmas songs. Oo, yung iba nga, wala pang month. On the first day of Christmas. Nagpapauna talaga. Diba? Kaya Merry Christmas po. Pero hindi Merry ang Christmas dahil bibigay na natin ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. At una na nga sa ating balita, ang presyo ng petrolyo na may aasahang pagtaas sa susunod na linggo. Ayon yan sa Department of Energy. Samantala naman, dismiss Mayor Alice Guo kinasuhan na ng money laundering ayon sa DOJ. Bureau of Immigration hindi pa absueldo sa pagtakas ni Alice Guo. Ayon din yan sa DOJ. Kalahati daw ho ng 30 hektaryang KOJC compound na galugad na ng PNP para hanapin si Pastor Apollo Kibuloy. Dating Congressman Arnie Teves Jr. bilang na ang araw matapos mabasura ang extradition appeal sa Timor-Leste. Ayon yan sa DOJ. Bising-bisi ang DOJ ngayon. Diba? Mga mayor at ilang local officials na sa bagong drug watch list ng Philippine Drug Enforcement Group. Philippine National Police nagbabala sa pagkalat ng liquid shabu sa Metro Manila. Talaga? Wow. Pagbabakuna naman sa mga baboy kontra African swine fever sa Batangas umarangkada ngayon. 3 bilyong pisong pondo para sa free Wi-Fi nationwide. Wow. Aprobado na ng Department of Budget Management. Immigration Bureau kinalampag sa palpak na e-travel system sa paliparan. At para sa mga detalye, matapos ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo, asahan naman ang taas presyo rito sa unang Martes ng Setyembre. Ayon sa Department of Energy, magtataas ang gasolina ng 20 sentimos hanggang 45 sentimos kada litro. Ang kerosene naman ay posibleng tumaas ng 45 sentimos hanggang 55 sentimos kada litro. Habang ang diesel na may posibleng walang pagtaas o magkaroon ng pagtaas ng halagang 20 sentimos kada litro. Ang mga pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Kaya kung meron na kayong malaki-laking budget ngayon, pwede na magpakarga, magpa-full tank. Sumweldo na. Kaso mauubos doon sa traffic mamaya. Kaya yun na. Minsan lang naman magliwaliw, maglagalan. Diba? Basta maluwag. Kapag merong budget, di magpagas. Kapag paglaanan. Pag wala, di tipid-tipid muna. Samantala naman kinasuhan po ng Anti-Money Laundering Council si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang sangkot sa sinalakay na Pogo Hub sa bayan po ng Bamban. Ayon po kay Assistant Secretary Miko Clavano ng DOJ, inasahan nila ang pagharap ng kaso ng AMLC
ng money laundering case laban kay Guo at kanyang mga kasabwat. AMLAC will, usually ang proseso kasi dyan, AMLAC magkakaroon ng resolution to allow the Secretary to file the cases. So mukhang anytime today, magkakaroon mag-file sila sa DOJ. Samantala, sinabi ni Clavano na may tinutumbok na sila kung sino-sino ang mga tumulong daw kay Alice Guo para siya'y makapuslit palabas ng Pilipinas. Almost at the end of the investigation, nag-usap na po si Secretary Remulla at si Presidente para pag-usapan yun at mukhang meron na silang tinutumbok talaga. We'll have to wait siguro a few more days para talagang ma-verify lang talaga yung information na yun para masabi na namin. Of course, we will stay transparent. Iyan po ang tinig mga kaibigan ni Assistant Secretary Miko Clavano ng Department of Justice. Hindi pa absueldo ang Bureau of Immigration at iba pang may kinalaman sa pagtaka sa bansa ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Department of Justice Assistant Secretary Miko Clavano, marami pang itinatagong impormasyon si Sheila Guo matapos itong isiwalat na sumakay sila ng bangka para makaalis sa Pilipinas. Sabi ni Clavano, tugma ang sinasabi ni Sheila sa ilang intelligence report ng ahensya pero dapat pa ring tingnan ang ibang intel. Narito si Clavano. Kasama yan talaga sila sa investigation. But not just also immigration. Marami pa po tayong tinitignan. Even the private individuals na kasama or sangkot sa POGO operations, mukhang meron din silang kinalaman dito. No? So, we're not trying to single out one or the other. Samantala, pinag-aaralan ng DOJ kung kakasuhan si Attorney Elmer Galicia ang nagnotaryo sa counter affidavit ng dating alkalde. Posible rin umanong ma-disbar ang abogado na pabago-bago ng pahayag na sinabing nakaharap niya si Guo para magpanotaryo ng mga dokumento. Samantala naman, nasa 40 hanggang 50% daw po ng 30 hektaryang compound ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC ang nasusuyod ng Philippine National Police mag-iisang linggo matapos naman ng tangkang pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Napasok na raw po ng PNP ang ilang sikretong lagusan at mga silid. Kabilang po ang pinaniwalaang tinuluyan mismo ng naturang religious leader. Pero aminado daw po ang pambansang pulisya na pahirapan pa ring masukol si Pastor Kibuloy. Ayon po kay PNP spokesperson na Police Colonel Jean Fajardo, makakapal. Ang alin? Puskol rupa? Hindi. Alin? Makakapal. Ang? Yung mga bato at mga metal umano. Ang ito yung materyales na inilagay dyan po sa underground facility na ngayon na bantay sarado ng mga pulis. Some of you might be wondering bakit napakatagal just to give you an idea doon sa kung bakit natatagalan particularly in locating this underground facility. We are looking at an underground facility na made out of thick stones. Iyan po ang tinig mga kaibigan ni Police Colonel Jean Fajardo ng PNP. Samantala, kumbinsido naman ng pulisya na tibok ng puso. May sound effect pa. Ano yung nangyayari? Kala ko bakit? Tibok ng puso. Kala ko kinakabahan ka today. Ng mga hinahunting ang na-detect daw po ng kanilang high-tech devices. Lalo't patuloy pa rin naman ito sila. Patuloy pa rin daw po sila sa paggalaw sa ilalim mismo ng lupa. Oh, may movement talaga. Oh, may movement, ano? Talaga nakikita sa detect sa mga sensor, no? May mga ilaw-ilaw pa yan. Yung parang parang mga series, parang mga Hollywood films, no? Diba? Oh. Galing. Saka ano raw dyan, meron daw dyan ipinasok din ng mga detector daw ng ginto. Oh? Kaya ba ma-detect ang ginto? Metal detector. Meron bang ginto dyan sa ilalim? Ang tanong, oo, kung may ginto ba? Oh. At kanino yung ginto kapag ka nagkataon? Finders keepers? Meron bang Finders meron bang keepers. mga treasure dyan? Oo nga.
Samantala, bilang na ang kanyang mga araw. Ito ang mensahe ng Department of Justice kay dating Congressman Arnie Teves Jr. kasunod ng pagtabla ng Timor-Leste sa motion for reconsideration sa extradition appeal ng Pilipinas. Kaugnay nito, tumangging magbigay ng karagdagang pahayag si Department of Justice Assistant Secretary Miko Clavano. Ayon sa kanya, confidential pa ang ibang operational details tungkol sa issue ni Teves. Samantala, sa iba pang balita, kinansela po ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata nito sa Allcard Incorporated na siyang supplier po ng mga PhilSys o National ID Cards. Sa ilalim po ng Monetary Resolution number 962, tinapos na po ang kontrata para sa technical at maintenance support personnel, training ng BSP at ng Philippine Statistics Authority personnel. Tapos na rin ang kontrata sa supply at delivery ng raw materials, consumables at wear and tear spare parts para daw po sa may 116 na milyong piraso ng Philippine National ID Cards. Ang dami pala. 116 million pieces of National ID Cards. Nakapaloob po sa resolusyon ng Notice of Decision hinggil po sa detalye ng termination ng kontrata tulad ng pagkabigo ng ACI na muna'y mag-deliver ng sapat na raw material sa takdang panahon sa kabila ng ibinigay na extension. Bigo rin ng supplier daw po sa pag-maintain ng production machinery, bunga naman ang kawalan ng spare parts habang hindi rin ito natupad ang kanilang obligasyon sa ilalim ng kontrata. Ikaw ba meron ng National ID card? Wala. Awampay. Awampay mo, kanyak. Samantala, suportado nga ng Philippine Statistics Authority ang desisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na i-terminate ang kontrata nito sa kanilang supplier para sa produksyon ng National ID Card. Ayon sa PSA, tinutugunan na nila ang mga kaukulang hakbang para hindi maantala ang paglalabas nila ng National ID. Binigyan din ng PSA na maaari pa rin makakuha ng ibang format ng ID tulad ng e-Phil ID na maaaring makakuha sa mga registration center. Mababatid na umalis na ang BSP sa kontrata nito sa kanilang supplier ng National ID dahil sa hindi umano pag-comply ng supplier sa nakasaad sa kontrata. Oy, mamaya meron tayong panayam kay Lieutenant Colonel Jeric Filosofo. Saan ba ito? Sa mismo ano to? Sa Davao? Wow. Ha? Yun yung task force, ano pangalan yan? Ano yun? Task Force Commander ng... Sige. KOJC. Siya ang Task Force Commander para sa paghalughog. Alam ko yung Technon Alpha ang tawag din eh. Alpha? STG ba yun? Special Task Force Technon Alpha. Yan, siya yung commander dyan. Yung sa ginagawa nilang paggalugad dyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Kumalsan muna tayo, Mr. Babalikan natin ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Napawawa ko kanina kasi napaka-creative na ng ating mga masasamang, ano ba itong mga tawag sa mga drug lords, yung mga kriminal! Kriminal ba yan? Oo, kriminal kasi kriminalidad ang kanilang... Mga drug lord! Ayan, di ba? Kasi tingnan mo, meron ng tinatawag na liquid shabu. At maigi na rin at natiktikan ito ng Philippine National liquid Police. Shabu na? Oo, PNP nagbabalanga sa pagkalat ng liquid shabu. Dati pinatutuyo lang ang mga drugs. Pulbos to, di ba dati? Oo, dati meron. Usually. Oo, di ba? Ngayon ginagawa ng liquid. Liquid. Wow. Ang alam ko, liquid parang heroin ba yun? Yung ini-inject? Ganyan na rin kaya yung administration nito. Di ba dati nito? cocaine din? Ganun din? Ginagawa ring liquid. Pero sinisingot lang yan. Hindi ko rin Hindi ko alam. Pasensya na po. Pardon my ignorance. Pagpabakbakuna ng baboy, ito na ay mamahilig sa nilechon, lechon kawali, lechon belly, lechon, Ay, bacon. lumakas daw ngayon ang bentahan ng manok. Kasi Kaya tumaas ang presyo. Kasi yung kumakain dati ng mga pork, sa manok naman muna. Oo, nag-divert muna sila sa pagbili. Ito na nga, pagbabakuna sa mga baboy kontra ASF sa Batangas ay umarangkada na ngayon. At ito, good news para sa ating mga estudyante, sa ating mga tech savvy. Dahil 3 bilyong pisong pondo para sa free wifi nationwide ay aprobado na po yan ng DBM.
Sana nga, no? Buong Pilipinas may free wifi. Sana. At dapat sana Secured. Sana, oh yes. Kasi yes. ang hirap, baka Dapat mamaya secured. feel mo na wifi Kasi makikita ka. pag mag-connect ka sa mga free wifi, unsecured. Oo. Di ba nakalagay unsecured Oo, network? na hindi siya encrypted, mga diba? ganyan. Saka dapat sana naman, mabilis naman yung bandwidth. Oo. O di ba? Hindi yung sobrang bagal, mas mabagal pa sa paglalakad ng langgam. Saka sana, basta ako, gusto ko sana safe siya. Kasi hanggang ngayon nakakatanggap pa rin ako ng mga scam, text, scam calls. Oo. So, mag-ingat po tayo. Dapat kinakalampag din yan ng mga telcos eh. Mm-hmm. Mga telcos daw ang kumukontrol dun sa bandwidth. Kaya sobrang bagal natin. Ayun. Sige, sabihin nyo hindi nyo kinokontrol. Naku, nagagalit na. Hindi pa yan natatraffic, nagalit na. Babalikan natin yung mga detalye na ating mga nagbabagang balita. Pilipinas ang oras, alas 4:24. Kasama nyo pa rin, Thea Pecho Carpuz. At Ray Sibayan para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kayo ay nakatutok pa rin sa DZRH sa programang Break Time. Alas 4:32. RH Break Time. At nasa linya na po natin ngayon si Police Lieutenant Colonel Jeric Filosofo, Deputy Spokesperson, Special Task Force, Tecnon Alpha. Magandang hapon, Thea Pecho Carpuz po ang inyong kasama at Ray Sibayan. Hello, Sir Ray. Ma'am, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, sir. Kumusta na po dyan sa compound ho ng KOJC sa Davao, Colonel Filosofo, sir? Yes, sir. As of this time, sir, yung PNP po natin, yung ay patuloy pa rin po na ini-implement po yung warrant of arrest ni Pastor Kibuloy inside the KOJC compound. Matanong ko na lang po direct to the point kasi may mga allegations po na kaya daw po kayo naglagay ng metal detector dyan sa area ay para makakuha ng mga ginto. How true, sir? Hindi po totoo yun. Yung mga speculations po na gayan is unfounded and not true. Ang main purpose lang po ng ating PNP, ng PO11, is to implement the arrest warrant of Pastor Kibuloy and several others. Yun lang po yung main purpose natin dyan. Wala na hubang resistance, sir, from the members of KOJC yung ginagawa po nating operasyon sa loob? Sa ngayon naman po mas mapayapa po ngayon compared for the past few days, pero po konti-konti meron pa rin po tayong resistance, and ito po pa rin po yung mga challenges na na-encounter ng ating mga kapulisan sa pag-implement ng warrant of arrest. Based po sa mga latest na mga reports, nakubkob na po ng PNP yung kalahati ho, tama ba, ng KOJC compound? Ano ito, Colonel? Sa ibabaw lang ba to o pati na rin yung ilalim, kalahati na rin sa ilalim ng na kubkob ng PNP? Yung as to the extent of area po, no, may mga tinututukan na lang po tayo na certain areas pinafokusan, no, na based sa intelligence reports and sa mga ginagamit natin mga technical equipments. Yes, kaya pinafokusan natin yung mga areas na ito. Sa paniniwala ng PNP, nasa era na ito yung ating pinaghahanap. So doon po sa mga lugar na nakita natin na may mga silid o mga bunker, wala tayo nakitang mga tao po doon, Colonel? Kasama po yan, kasama po yun sa mga patuloy na pinag-search po ng ating mga kapulisan doon. Kamustahin ko lang po yung mga pulis po natin na nasaktan dito sa mga insidente dito. Kumusta na po sila? Okay naman po, may mga minimal injuries lang naman po. Yung iba, may mga manggilan nila na nagamot na and nagpapahinga na rin po. At in a few days din, babalik din po yan sa field para ipagpatuloy po yung paghahanap kay Pastor Kibuloy. Wala naman po sa kanila critical, Colonel? So far naman po, wala naman po. Ay, salamat. Kung pagkatang kulit na kahit pa paano po, wala naman po. Oo. So, mayroon na rin po tayong mayroon na rin tumutulong sa atin na galing sa AFP. So, mayroon pong maganda namang coordination with the Armed Forces of the Philippines, Colonel Filosofo. Yes naman po, no. From time to time, tinutulungan lang naman po tayo. Bilang naman po AFP, but all other agencies
nakatutok din po dito. Matanong ko na din, Colonel Filosofo, kamusta po ang overall peace and order situation dyan sa Davao? Kasi parang napakaraming pulis daw po ang nananatili dyan sa KOJC compound. Ano na raw, under military control, parang gano'n, yun yung sinasabi. Hindi po totoo yan. Ang Davao City po ay nananatiling mapayapa at maayos. Nakakonsentrate lang po tayo doon sa area of operation which is inside the KOJC compound. Pero overall po ng situation ng Davao is very generally peaceful. Normal naman. Yes po, normal po. Normal pero may po. mga nakalatag po kayong mga checkpoint around the city. Yes po, part lang din po yan ng law enforcement. Normal na law enforcement operations na ginagawa din ng police within the city. Opo. Colonel, curious lang po ako, kapag napasok na po natin ilalim po nitong KOJC compounds, o may mga bunker ho dyan, tama ho? And meron ba kayo nakitang mga tunnel na maaring posibleng malagusan o marusutan ni Pastor Kibuloy palabas ng KOJC compound using itong mga tunnel nito sa ilalim? So hindi ko po masasagot ng detalye po ito kasi these are operational information. Yes. Opo, na hindi naman lahat kailangan isa publiko, ano? Opo. Yes po. Pero yung paggamit po natin ng mga detector, yung mga heartbeat sensor, ito po yung ginagamit natin habang umuusad yung operasyon sa ilalim. Yes po, pero ilinawin ko lang din po, hindi lang naman po limited tayo sa paggamit ng mga technical devices, but meron din po tayong human intelligence na nagbibigay ng information as well as indicators na reliable indicators na nagsasabi sa atin na naandyan pa po si Pastor Kibuloy sa KOJC. Matanong ko lang din, Colonel, gaano po kalawak, kalalim yung sa ilalim mismo ng compound? Yung nakikita lang ng usual na mata and then yung pinasok po ninyong ilalim? Ilang palapag hubay? Ilang palapag din yan? Sa ilalim? Sorry po, hindi ko po hindi ko po nakita, wala po akong data or information regarding po doon. Pero based sa video na lumabas, parang may malawak. Masyadong malaki yata ilalim, Parang sabi nga nila, underground mansion. Yes po, yun po yung observation po ng mga But this is just one of the many. Yes po. Anyway, Colonel, isa na lang po from my end, yung paligid ho mismo ng KOJC compound, secured na po ito at imposible na may makalabas po dyan from the inside. Linawin ko lang noon po ito. Yes po, secured naman po ang paligid ng KOJC. Ang members po ng KOJC is malaya nakakapasok at nakakalabas. Meaning secured po ito na hindi po namin pinapayagang makatakas si Pastor Kibuloy at yung mga akusado. Pero dadaan po sila sa screening, Colonel? Yes po, may mga certain limitations lang. In and out. Pero nakakalabas-pasok. Yes. Wala na po bang nagre-resist? Ganyan. Nagpapalag. Ngayon po, medyo mas mapayapa po ngayong araw na ito. Pero kahit pa paano, may mga konti pong resistance pa rin. Isang-isa na lang din uli, Colonel. Yes po. Yun yung supply ng kuryente sa katubig. Kasi dati sinasabi, pinutulan na raw. Tuloy pa rin ho ba? Yes po, fake news po yung sinabi po nila na yun. Kung nakikita nyo naman sa mga videos, ang dami, ang ganda ng mga ilaw. Ganda ng ilaw, pati sa ilalim. Oo. Yes po. So hindi niyo pa gagawin, sir? Naputulan sila ng supply ng kuryente at tubig? Hindi po ginagawa ng PNP. Kasi may mga nagsasuggest, baka raw kailangan nang gawin para mapilitang lumabas si Pastor Kibuloy. Walang ganung plano, Colonel. Pakiulit po yung tanong. Kasi may mga nagsasuggest po na kailangan na raw pong gawin yon para daw mapilitan ng lumabas si Pastor Kibuloy. Hindi po. Hindi gagawin yun. Sa tansya nyo, Colonel Filosofo, mga ilang araw pa po ang gagawin ninyong paghalughog sa KOJC compound para tuluyan ngang madakip ang mga akusado? Hindi po ako makapagbigay ng timeline. Walang timeline. Pero sinisika po natin na mahuli sa mas lalong madaling panahon po si Pastor Kibuloy at yung iba pa niya pang akusado. Ayan. Colonel, baka meron po kayong gusto pong sabihin sa publiko tungkol po rito sa ginagawang operasyon ng Special Task Force Teknon Alpha dyan po sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Go ahead, Colonel. Yes po, sa ating pong mga kababayan, sa mga members din po ng mga KOJC.
sana po manatili po tayong mahinahon at wag po sanang basta-basta maniwala sa mga fake news na kumakalat, maging mapanuri po tayo. Kasi minsan po yung pagpapakalat ng mga fake news is nakakadulot po ng pagkabagabag sa mga kababayan natin, hindi po nakakatulong. So, yun lang po, maging mahinahon at lagi pong makipag-ugnayan at makipag-cooperate po sa ating PNP. Wala ho bang balak ang PNP na huntingin din yung mga nagpapakalat ng fake news? Colonel? Nakakasira sila Ha? So po, nakatutok po muna po tayo ngayon. Dito kay Pastor Kibuloy. Colonel, maraming salamat po sa inyo binigay sa amin oras ngayong hapon. Yes po, salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you so much. Kayo. Maraming salamat po. Yan po si Police Lieutenant Colonel Jeric Filosofo, ang Deputy Alam mo, Spokesperson ng Special Task Force Tecton Hindi basta-basta, Alpha. hindi biro yan ha. Yung nakatutok ka dyan sa ganyang mga operasyon kasi walang uwian yan. Oo, di ba parang Although, siyempre, relievo may mga- system siguro Oo, yan. siyempre, may mga pagkain. Pero natural, yung pagod, no? Iba pa rin, oo. Kasi yung pahinga, pero yan dire-diretsong trabaho. Kaya malaking konsiderasyon Saludo din ang tayo dapat sa ating ibigay mga natin pulis sa ating mga otoridad. at militar na nandyan. Samantala, standby sa ating mga reports, standby Miss Leth, Raymond, Milky, Edniel at Kristan Karag. Hinimok ni Senator Grace Poe ang Bureau of Immigration na gawing hassle-free ang e-travel system ng mga pasaherong umaalis at pumapasok sa bansa. Ito ay kasunod ng mga reklamong natatanggap ng kanyang opisina sa pinaiiral na e-travel system katulad ng pagkain ng mahabang oras sa pagsagot dahil sa dami ng tanong. Kasama rin umano sa nirereklamo ng ang mahinang internet connection, lalo na kung ang pasahero ay nasa airport na para sumagot ng napakaraming katanungan. Dahil dito inirekomenda ni Poe sa Bureau of Immigration na magpatulong sa Department of Information and Communications Technology upang gawing epektibo at madali ang kanilang digital data collection platform. Para sa senador, dapat ay secure, user-friendly at mas madali ang pagpasok at pag-alis sa bansa ng mga turista at ganoon din ng kanilang o ng ating mga kababayan. Ito na sa ating mga report, mga kaibigan, mula sa Malacanang, pagpapalakas daw po ng Defense at Maritime Cooperation. Tinalakay daw po ni Pangulong BBM sa Defense Minister ng bansang Vietnam. Ibalita mo nga yan mula sa Palasyo, RH14, Let Narciso, Miss Let. Isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng kooperasyon ng Pilipinas at Vietnam sa depensa, seguridad at maritime operations. Sa courtesy call sa Malacanang ni Vietnam Minister of National Defense General Phan Van Giang ngayong Biyernes, tinuri ng Pangulo ang lumalagong relasyon ng dalawang bansa na dati ay nasa level lamang ng diplomasya. Pero ngayon ay kasama na anyang ugnayan sa kalakalan. Umaasa si Pangulong Marcos na ang pagbisita ng Vietnamese Defense Chief ay magbibigay daan para sa pagpapaigting pa ng mga kooperasyon. Sa panig ni General Phan, binigyan din ito ang magandang interactions at exchanges ng Pilipinas at Vietnam, partikular ang Navy-to-Navy discussions ng dalawang bansa. Naniniwala rin ito na malaki pa ang maitutulong ng Pilipinas sa ASEAN community bilang isang responsableng miyembro ng ASEAN. Ito si Les Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pribadong sektor hinimok na mamuhunan sa larangan ng turismo. I-detalye mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Bisaya, hinimok ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri ang pribadong sektor na mamuhunan sa larangan ng turismo. Ito ay sa paniniwalang malaki ang may tutulong nila para maging competitive ang Pilipinas sa Southeast Asia. Kabilang na dito sa larangan ng infrastructure at public services para makahimok ng mas maraming bilang ng mga dayuhang turista. Sa pagdinig ng Senate Committee on Economic Affairs, lumabas ang matinding epekto sa sektor ng turismo, ang kakulangan ng mga infrastructure, palaging brownout at kakulangan ng supply ng tubig. Giit ni Zubiri, mas maganda ang mga beach at tanawin sa Pilipinas kumpara sa ating mga kapitbahay sa Southeast Asia. Ngunit talo nila tayo sa mga airport, power supply, public transport at internet connectivity. Noong 2023, pinangunahan ng Thailand ang may pinakamaraming dayuhang turista na 28 million. Ang Malaysia, 20 million. Singapore, 13.6 million. Ang Vietnam, 12.6 million. Indonesia, 11.7 million. At Cambodia, 5.5 million. Habang ang Pilipinas ay 5.4 million foreign visitors lamang.
Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, maraming salamat kay Raymond. Samantala naman, yung daw pong partial operations ng MRT-7, inaasahan na raw po sa 2025. Ibalita mo nga yan, RH12, Milky Rigunan. Milky. Rhea Thea, nakatakdang simulan sa ika-4 na quarter ng 2025 ang partial operation ng Metro Transit o MRT-7. Ito ang report ng Department of Transportation sa budget hearing ng House Committee on Appropriations sa 2025 budget ng DOTR. Ayon kay Transportation Undersecretary Jeremy Regino, ang North Avenue Station hanggang Quirino Station ay magsisimula na mag-operate sa susunod na taon. Ang Tala Station sa Caloocan ay magsisimula ng operasyon sa 2026. At ang San Jose Station sa San Jose del Monte, Bulacan ay nasa magiging operational sa 2027 o 2028. Ang MRT-7 ay may habang 22 kilometers at binubuo ng 14 na istasyon. Kapag ganap ng operational, mapapaiksi nito ang oras ng biyahe mula Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan sa loob lamang ng 35. Tinatayang masaserbisyohan nito ang 300,000 na pasahero sa unang taon ng operasyon. Ako si Milky Rigunan, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Babalikan pa natin yung pang detalye ng ating mga nagbabagang balita Pilipinas. Ang oras, alas 4:47. Siyam na minutos bago mag alas 5. RH Break Time! At ang DPWH ay magsasagawa ng weekend reblocking sa EDSA simula mamayang gabi. Nako, i-detalye mo yan. RH27, Noche Kakas, Noche. Bisaya magsasagawa ng weekend reblocking ang Department of Public Works and Highways simula mamayang alas 11 ng gabi. Dahil dito tayo maapektuhan ang daloy na traffic sa bahagi ng EDSA southbound pagkalagpas ng West Avenue hanggang MRT North Avenue Station sa Lungsod, Quezon. EDSA northbound lane sa may SM North EDSA Annex papuntang Iglesia ni Cristo sa Quezon City pa rin. Sa EDSA northbound lane sa may Quezon Avenue hanggang Phil-Ama Footbridge. Sa bahagi naman ng EDSA southbound sa Bansalangin Street hanggang West Avenue. Ang Commonwealth Avenue southbound sa may St. Peter Church sa may Footbridge hanggang Siakwais. Ang southbound naman ng EDSA sa Makati City, partikular na sa Ayala Tunnel, ang tandang Sorashira Pura Homes sa Quezon City at sa Roas Boulevard, southbound EDSA flyover 3rd lane sa Parañaque City. Ang road repair at maintenance ay tatagal hanggang September 2 sa araw ng Lunes sa alas 5 ng umaga. RH27 na Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala naman, aprobado na raw po ng DBM ang pagpapalabas ng higit sa 3 bilyong pisong pondo para naman sa libreng Wi-Fi sa buong bansa. Nilagdan po ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang release order ng 3.6 billion pesos para sa Department of Information and Communications Technology o DICT kaugnay ng implementasyon ng Free Public Internet Access Program. Sinabi ni Secretary Pangandaman na dahil daw po sa dagdag na pondo makakaasa daw po ang bawat mamayang Pilipino ng libreng access sa Wi-Fi. Sana malakas yung Wi-Fi. Sana naka-connect kahit sa ang sulok ng Pilipinas. At saka sana walang bukod sa walang bug, sana walang anong tawag doon? Walang spammer. Oo. Walang sana hacker. Safe. Hacker. Mayroon na ang listahan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group ng mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan na sangkot umano sa kalakaran ng illegal drugs. Ayon kay PDEG Director Police Brigadier General Eliazar Mata, bineberipika na nila ang listahan kung saan kabilang ang ilang mayor. Pinangangambahan ng PDEG umanong magamit ang drug money simula sa pagpasok ng Burr months hanggang sa darating na 2025 midterm elections. Samantala nilinaw ni Mata na iba pa ang nasabing listahan sa dati ng watch list ng nakaraang administrasyong Duterte.
Samantala naman, nasa Badbon tinatayang nasa 11 kilo ng hihinalang shabu na may estimate value na higit sa 74 milyong piso sa ikinasang buy-bust operation ng PNP Drug Enforcement Agency sa isang kondominium sa Ermita, Maynila. Nasamsampo ng otoridad ang hinihinalang shabu sa dalawang suspect na kinilalang sina Jeb Rasul Amil, 37 anyos, residente ng Zamboanga del Sur, at isang Rodel Nagal Mutia, 45 years old, ng Molino, Bacoor, Cavite. Samantala, naalarma ang PNP Drug Enforcement Group sa nadiskubreng liquid shabu na ipinakakalat umano sa Metro Manila ng mga sindikatong Chinese National. Ayon kay PIDEG Director Police Brigadier General Eliasar Mata, bago ang iligal na drogang nasabat sa pinakauling operasyon sa Maynila. Sa press briefing sa Campo Crame, sinabi ni Mata na mas mura na, mas madali pang gawin ang liquid shabu. Inilalako umano ang droga sa social media at may kasalukuyan ng network. Sangkot ang ilang Pilipino, kabilang ang dalawang naaresto sa 89 million peso drug bust kagabi. Samantala naman, question po sa hearing ng House Committee on Appropriations ang hindi paglalaan ng budget ng Philippine Coast Guard sa patuloy paglilinis sa oil spill na dulot po ng paglubog ng mga barko dyan po sa Bataan. Inamin po ng Philippine Coast Guard na wala silang inilaang pondo para sa panukalang budget ng Department of Transportation para po sa taong 2025. Ayon po kay Gabriela Women's Party List Congresswoman Arlene Brosas, nakakaalarmang walang inilaan na budget ang Philippine Coast Guard para isang crucial environmental concern. Samantala, umarangkada na ngayong araw. Good news po sa lahat ng mga magbababoy at mahilig kumain ng baboy. Dahil ngayong araw, ang pagbabakuna sa mga baboy laban sa African Swine Fever o ASF ay umarangkada na nga. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary De Mesa, nagsimulang magbakuna sa mga baboy. Ang kanilang ahensya kaninang alas 9 ng umaga sa Lubo, Batangas na itinuturing na ground zero sa ASF outbreak. Ginamit sa unang araw ang bakunahan ang 10,000 doses ng ASF vaccine na kabilang sa emergency procurement ng pamahalaan. Aminado naman ang DA na hindi sasapat ang 10,000 bakuna sa Batangas na mayroong 1 milyong populasyon ng mga baboy. Sa huling tala ng DA, pumalo na sa mahigit 453 na barangay sa buong bansa ang apektado ng ASF. Merong inilabas na thunderstorm advisory ang Pag-asa ngayon pong alas 4:43 ng hapon at makaranas daw po ng heavy to intense rain showers. Ayan nagdala ka ba ng payong? Ha? Hindi, mag-aantay na lang ako na may mag-share sa akin. Sa ilang bahagi po ng Luzon, partikular na po sa Quezon Province, maging sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bataan. Pero baka meron ding mga pag-ulan sa Metro Manila ngayon gabi. Ingat po tayo. Sana pag umuulan, lumalamig talaga yung paligid, no? Kasi kadalasan kapag umuulan, mainit yung singaw. Oo, maalinsangan. Oo, maalinsangan. Sumingaw lang init sa lupa. Correct. Ito na. Kampanya ni Filipina archer Agustina Bantilok sa 2024 Paralympics nagtapos na. Idetalye mo ang ating Break Time Sports Balita, Kristan Carag. Kristan. Malungkot na balita, nagtapos na nga ang kampanya ni Filipina archer Agustina Bantilok sa 2024 Olympics sa Paris, France. Tinalo ang Pinay ni Jane Carla Gogol ng Brazil ngayong araw sa elimination round ng Women's Archery Individual Compound Open Event. Samantala, ilang minuto na lang mag-umpisa na ang kampanya si Filipino wheelchair racer Gerald Mangliwan. Lalaban mamaya si Mangliwan sa men's 400 meters T52 event. Kabilang sina Bantilok at Mangliwan, merong 6 na pambato ang Pilipinas sa Paralympics. Ito si RH53 Kristan Carag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, yun lang ba yung pambato natin sa Paralympics? Hindi naman. Meron pang iba. Marami pa tayong
Napanood ko nga pati swimming, ano? Ang meron. gagaling mga Paralympic athletes, no? Oo naman. Kahit may mga disabilities, talaga ang gagaling lumangoy. Oo naman. Mas able pa minsan ng mga mas mabilis pa sila lumangoy sa atin. Oh, correct. Wow. Para silang isda. Ay, totoo. Ang bibilis lumangoy. Di ba? Oo. Kaya good luck po sa lahat ng mga manlalaro natin sa Magagaling din Paralympics yung ating mga dyan Paralympic sa France. athletes. Ano? Correct, oo. At syempre, nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ngayong huling araw na ng ating work week. And it's thank God it's Friday. Thank God it's well day. Magbayad na ng mga kailangang bayaran. Wag nang intaying singilin. Magkusa na po tayo sa ating mga bayarin. Ay, naku, wag naman. Mas bumibigat ang bayarin kapag napapatungan ng interest. Oo. At syempre, pagyamanin kung ano yung mga blessings na dumarating sa atin. Salamat po, Lord. Thank you po. Marami pong salamat sa inyong pagtutok sa aming himpilan DZRH sa ating palatuntunang Break Time. Ako po, si Thea Pecho Corpuz. Ito po si Ray Sibay. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen O. Yong. Pilipinas, ang oras 1 minuto makalipas ang 5:00. This time check is brought